there was a time na pinakain ko siya saging the night before and then kinabukasan, nag-poop siya ng malambot talaga. So, Bakit syempre mo ako kasi pinakain ng saging sa gabi? para mag-try niya na. Alam ko na ngayon. Salamat mga ina. So, as a tarantang ina, nagpaalam ako agad. Hi, my name is Frances from Financial Planning Division. I'm a senior administrator. Hi, I'm Marion from Financial Planning Division. I'm a team leader. Hi, I'm Janica, a sports specialist from General Admin Support and Services. I think you already know I have one child. He's almost 2. And hobbies namin, my weekends, we spend it on going to the mall. Alam mo naman mga kids. And yeah, that's just mostly it. Okay. Yan. How about you, ma? Ilan ba yung anak mo? Ako, I have 2 kids. Yung panganay ko naman, he's a soccer player or football player. Actually, yung hobby niya, yun na yung hobby ko. Cheerleader. Ganon. As a soccer mom As a ka? soccer mom. Yes. As a soccer mom. Yes. Ako, I do have 2 kids, 1 daughter and 1 son. Hobbies outside work personally, still love to be athletic or physical activities. Outside of that, I really love to cook, lalo na kapag weekends. Yes. Love language mo yung cookie. Yes, like It's quite challenging, sabi ko kanina, kasi ang hirap mag-alaga knowing that my youngest child has an ASD. Pagdating sa bahay, para akong may 5 anak. Yung bahay namin, hindi mo makikita mong malinis, siguro mga 2 minutes, ganon. Para hindi sila magulo, minsan, hinahayaan mo na lang manood ng TV para ikaw makapag-ayos ka ng bahay, makapaglinis, ganon. May mga rules kayo sa inside the house na hindi nasusunod. Pero minsan naman, kailangan mong gawin para madisiplin yung mga anak mo. Ang hirap minsan i-guide kapag malaki na sila. Kaya start them young, turuan mo sila. Well, yun lang. I think yung mga challenges, besides sa mga usual challenges ng mom na hindi natin alam pagsabayin, like mga gagawin tayo sa bahay, tapos work, tapos school pa, kung pwede lang kalahatiin natin mga katawan natin. Ay, hindi mo kaya. Ay, wait lang. Ba't kasi ako aswang? Yeah, I agree. Ayun, so kayo, ano bang challenges mo? I think ang pinakamahirap sa akin part is kung yung role ko ba is nagagampanan ko ng maayos. It's challenging na kapag wala ka sa bahay, tapos naiiwan mo yung bata sa relative mo, like parents mo. Like, do akin, meron naman akong yaya. Ang hirap din mabounce back kay na bakit kasi nag-anak-anak ka, di ba? Hindi mo naman pala kayang alagaan. Yung kasi medyo mahirap eh. In reality naman din, for example, yung generation kasi natin dati iba eh, di ba? Parang wala tayong gadgets, hayaan mong, sige, madapa ka dyan, okay lang, mangitim ka dyan. Parang ngayon medyo cellphone ka na lang para hindi ka mapagod, gadgets ka na lang para hindi ka mapagod. Pero ang gusto ko talaga sa mga kids ko is subukan ninyo kung anong gusto ninyong subukan. Ayokong masyadong i-build kayo into emotional something na maliit na bagay, iiyak nyo lang. Yung gusto ninyo, iiyak nyo lang, makuha ninyo. Parang nandun pa rin ako in a traditional way na hindi pwedeng ganito and dapat mas matanda yung nasusunod. I'm lucky also na yung mga kids ko is hindi sila mahirap turuan. Yung the way na china-challenge tayo siguro with the question na like ano yung pinagdadaanan natin as a mom is yun din yung nagbi-build sa atin to be okay or to be performing or mas maging maayos as a mom. Ganyan. Life lately as a mom, so mas naka-adjust na ako from before, which is good. Nakakatuwa din kasi nakikita ko na nga yung milestones ng anak ko. So I'm very happy. And then yeah, yung fulfillment, hindi siya matutumba sa ibang klase ng feeling na when it comes to yung basta yung level of happiness mo iba. Parang yeah. So fulfilled. How about you, madam? Happy. Happy ka? Happy agad. Siyempre. Oo. Lately, I'm receiving good feedback from my son's therapist. Yun, which is really, really fulfilling. Kasi mahal nun, be. I know. Mahal Sa yun. Pampanga ba siya? Dito lang. Dito lang. Okay. Meron ka ba? Dapat lang. May magandang feedback. True. Baka na binabayad mo. Oo. Worth it yung ibinibigay mo sa mga anak mo, especially sa school, knowing na may sports pa siya, plus school, na may maintain niya yung high grades with honors. Ang sarap kasi umuwi na, pag uwi mo, Mami, ayun, papakita niya yung certificate mo with honors. Ayun. Me naman,
Same din, actually. Same scenario. I think, as a mom kasi talaga, simple joys na yung meron tayo eh. Parang mahirap na rin kasing mag-demand totally. Kasi syempre ngayon gusto nating demand is nasa anak na natin. Kumbaga yung mga higher fulfillment, mga higher awards, gusto natin sa kanila na pupunta. Ang pinakamasaya sa akin lately na kahit na hindi ako totally tutok sa anak ko, pero improvement ng mga anak ko nandoon. And ayun, I think for me din naman, the way na kaya ko super happy or hindi ko nararamdaman yung bigat ng responsibility is because ini-enjoy ko siya. Yung parang, kung nandyan, sige, go. Parang ganun. Parang I am super happy pa rin na kahit hindi man perfect yung life or yung flow ng lifestyle namin, ganyan. Parang I am super happy being a mom. Kahit na single mom pa yan, kahit na Double mom. Kahit na entitlement na pagiging nanay. As long as nanay ako and I am with the kids, I think I am happy with that. My life lately as a mom. So, as a first-time mom, so since may dalawa na kayong kids, andun pa ako sa stage din talaga na masaya, sobra. I feel yung fulfillment na nararamdaman Tsaka ko. excited Yes, mo. tsaka yung purpose mo. Oo. Actually, totoo pala yun na makikita mo yung purpose mo once na nagkaroon ka ng anak. Like, magiging selfless ka na. Kasi more on dun na sa bata, gusto mo magpahinga, hindi pwede. Kailangan i-prioritize mo pa rin yung kid mo. And yun nga, challenges for me, I think, number one is yung time. Kasi nagtatrabaho tayo, of course. It's like I'm always rushing home to take care of my child. Siyempre yung guilt mo na, ay, kailangan ko na makauwi. You know, minsan, ang struggles ko rin is yung hindi ka makakasama sa hangout with friends, outside work, or even sa work, yung dinner. Usually, we do that kaso kailangan mo nang bawasan ngayon. You have to set your boundaries, mga ganyan. Kasi may baby ka na naghihintay. But, nababalance ko naman so far. So, for me, right now, naka-adjust na ako, naka-adapt na ako. Kasi nung last year, yung pagbalik ko from maternity leave, parang may mga times, honestly, na umiyak ako sa CR. Kasi namimiss mo, parang dapat nandoon ako. Yung parang burnout ka from work and then from being a mom, yung iniisip mo. But now, after 1 year and a half na nga yung child ko, so medyo nakapag-adjust na ako, I feel more confident sa sarili ko. And yung growth na naramdaman ko from being a first-time mom is very, wala lang, maganda siya. Yung mga part na feeling mo hindi mo kaya, pero kaya mo pala, no? Oh. Diba? Tsaka yun talaga yung unang, pag naging nanay ka na talaga, yun yung unang papasok sa isip mo yung dati, party-party. Yes. Diba? Tapos nung nagkaanak ka, parang wala ka ng luho kasi yung luho mo, ibibigay mo na lang sa mga anak mo. Parang ngayon, fulfilling yung kapag kunyari, umorder ka online, may in-order ka para sa anak mo. Healing your inner Ang child sarap pala to. mag-unbox. Tapos pag-unbox mo, diaper, wipes. Yes. Ang sarap sa feeling, di ba? Truly. Yun na yung luho mo eh. Yun na yung luho mo ngayon. True. At yun na rin yung mga gastos natin. Wala ka Kasi ng makaka- pera kasi nasa kanila na lahat ng pera mo. Yun. And you'll never be ready. Pwede kang maging ready sa panganganak mo. We have classes, di ba? But being a mom itself, hindi mo siya malalaman. Hindi siya nababasa by the book. So, it will happen to you. You will experience it and you'll know, you'll figure out kung ano yung gagawin mo talaga. Siguro, in terms of life wins as a single mom, every day na nasusurvive ninyo with the kids, ako okay na ako dun eh. Sabi nga nila, living is different from surviving, pero ngayon na nasa surviving phase pa lang kami, I think I'm okay naman na dun sa part na yun. I'm also proud na hindi rin kasi sobrang okay yung pinagdaanan ko as a single mom. Worst case scenario na siya eh. Pero I chose to be a single mom kasi ayoko rin namang ipilit with the kids na maging okay tayong as a family just for the kids. Pero if hindi naman super okay yung relationship, parang pangit din yun as an impact doon sa bata. In terms of providing yung mga needs ng mga bata, hindi man ako perfect, but I think I'm okay na may mga bonding kami or may mga conversations kami ng mga kids na happy naman kami and yung parang mararamdaman mo na they're okay din and happy na ikaw yung naging mom nila. Yung day by day na nakaka-survive ka, di ba? Buhay ka pa. At okay kayo. But yeah, in reality, kasi yung mga babies niya is medyo may edad na. So, coming from me, toddler pa talaga, ang life wins ko naman is yung quality time ko with him. So, whenever my weekend, and then, yeah, we have like yung mga leaves, di ba? For vacation leave and everything. I can spend time with him. So, I take that as wins kasi
alam ko na mabibigyan ko siya ng time na hindi ko nagagawa when I go to work. It's not about the quantity of time. It's the quality talaga na ibibigay mo sa bata. Kasi may ibang parents, they are there, but mostly nasa gadget din sila and everything. Kaya ako, as a working mom, I try to maintain as much as possible yung talagang spend time talaga. Nag-aaral kami, kahit na hindi pa niya masyado naiintindihan. But, alam mo, sobrang thankful din ako aside from sa napapanood nila. And yung anak ko kasi, marunong na siya mag-alphabet. So, marunong niya na i-pronounce yung alphabet, kaya niya na ring mag-identify ng body parts. So, alam mo yung kahit na burnout ka from work or something, tas pag uwi mo, ganun yung anak mo, nasasalubong sa'yo, and you try to ask him questions na random. Kaya niya sagutin, kahit di pa siya nakakapagsalita, alam mo naiintindihan ka niya. Actually, like Marion, I'm also a single mom. So, sobrang thankful ako na I have my parents na katulong ko sa bahay. Parang ang hirap kasi pagsabayan na ikaw yung nanay and tatay. Especially yung parang hindi mo maibibigay sa kanila yung tatay image and yung discipline na maibibigay ng isang tatay sa kanila. Pero, parang sa akin, as a single mom, nakakatuwa and masarap sa feeling na nagagampanan mo pala siya somehow. Hindi man perfect, pero at least kaya mong gawin or pagsabayan. Always choose kung ano yung sa tingin mong magbe-benefit sa anak mo. Hindi mo na uunahin yung sarili mo, unahin mo yung mga anak mo. Kasi yung binibuild mo ngayon is yung life na ng anak mo para sa future nila. And meron nga nagsabi sa akin na binigay sa akin yung bunso ko na may autism kasi God knows that I am strong enough to have a child na may ASD. And of course, yung acceptance din. If you think na tama naman yung ginagawa mo and lahat ng ginagawa mo is para sa anak mo, you can do better. Ayun lang. Siguro sa akin, simple lang. Hindi ako masyadong makadigdip eh. Siguro nandun na ako sa part na wag natin masyadong ida-down yung sarili natin na hindi natin nagagampanan na maayos yung responsibilities natin as a mom dahil lang nag-work tayo. Kasi we're doing that dahil din pa sa anak natin. So, mom guilt kasi talaga. Yan yun eh, yung kahit saan ka pumunta, kahit nagpaalam ka pa, kahit na malaki na daw yung anak mo, sabi ng nanay ko. Parang naiisip mo, may naghihintay lagi sa'yo. Oo. So, yeah, so ang advice ko lang for working moms, working full-time especially, be strong. Kapit lang mga moms, mga full-time working moms na may babies. And like for you, I feel for you, I do have a niece na mayroon din ganyan. So, kailangan talaga yung pasensya mo, mas mahaba pa sa... Oo. Yeah. Yes. You're a great mom. Ay, thank you. Ayun na nga, other challenges, di ba natin, ibang working moms, is yung pag may biglaang activity sa school, or nagkasakit yung anak mo. Minsan, di ba, parang ang hirap magpaalam sa work. But, I really have a supportive team, team leaders, managers. Naiintindihan nila yung situation na hindi mo maipasa sa iba na na atenan or puntahan. Pero may additional leave kayo. Solo parent leave. 7 days. Oo. Hala, gusto ko na. 7 days. So, narinig mo lang yan. Joke. Pero true yun. Kasi na-experience ko din yan no first, syempre baby pa, hindi pa nakapagsalita. There was a time na pinakain ko siya saging the night before and then kinabukasan, nag-poop siya ng malambot talaga. So, Bakit syempre mo kasi ako pinakain ng saging sa gabi? parang mag-try niya na. Alam ko na ngayon. Salamat mga ina. So, as a tarantang ina, nagpaalam ako agad. Yes, agad-agad, pinayagan ako. Sinabi pa na pag gantong emergency, if you want, you can tap me and then just go. Diba? Yung mga ganong perks lang. I think additional to that is yung company natin, of course, hindi nakakalimutan na isama yung mga kids sa YEP. Diba? Meron sila kasing DBA Kids Party. Parang yung anak ko, Mama, hindi pa ba kids party ulit ng DBA? Na parang December yun na and also, ang maganda din doon is hindi lang yung mga uma-attend yung binibigyan natin ng gift. Parang present ka man or hindi, may natatanggap pa rin yung kids natin. Parang hindi nakakalimutan ng admin natin, of course, ng DBA na automatic kapag may anak ka is may matatanggap siyang gift, di ba? Yes, to all the single moms, double moms, moms na nagpakananay for their pamangkin, moms na tatay, paano ba? Tatay na nagpakananay para sa anak, mga lola, any kind of figure of being a mom, salute po sa lahat kasi sobrang hirap
So I'm really proud of you. Just keep strong. Yun lang po. Happy Mother's Day! Ayan, happy Mother's Day. And kung wala mang nagsasabi sa inyo na you are doing good or doing enough yun, let me give it to you or the appreciation sa inyo na yun, you're doing your best and you are enough with your responsibility as a mom. Happy Mother's Day! Thank you sa parents natin and also sa mga kamag-anak natin, kapatid natin na naging titang ina. And tito na naging ina. Ganon kapag wala tayo. Ayan, so thank you and happy Mother's Day. Happy Mother's Day!